yung malalaking pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na pogo na. Bumuuna ng maliliit na grupo ang mga iligal na pogo at nagpupunta na sa mga residential area gaya ng mga apartment at condo unit para ipagpatuloy ang kanilang scamming activity. Ito ang lumabas sa obserbasyon ng National Bureau of Investigation o NBI. Base ito sa kanilang natuklasan sa ni-raid na scam hub sa Mascardo Street, Tejeros, Makati City nitong Biyernes. Ayon sa NBI, Enero pa ngayong taon napansin na nila na may kahina-hinalang aktibidad sa gusali kaya isinailalim na ito sa surveillance operation. Na-notice namin na itong building na to, despite kami dumarating ng mga sasakyan, walang binababang tao. And then wala rin yung usual activity sa building. Kung mapapansin natin na apartment yan, usually meron yung mga deliveries from Grab, deliveries from Lazada. Pero hindi dito nangyayari sa building na ito. Dahil lang mga tao nakatira dito, stay in. At the same time, doon na rin sila kumakain, doon na sila dulot. Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data, sinalakay ito ng NBI Cybercrime Division kasama ang lokal na pulis ng Makati. Nahuli ang 17 foreign national na kinabibilangan ng 15 Chinese, isang Taiwanese at isang Malaysian na sinasabing supervisor ng grupo. We were able to intercept some communication involving money muling activities at the same time social engineering scheme under the APASA. So when we tried to verify it and validate it, we saw na indeed they are engaged in such illicit activities, and so we deemed it proper na mag-apply ng WSSECD. Modus ng grupo ay lab scam. Bumibili sila ng mga impormasyon galing sa data breach na ibinebenta naman sa mga private forum, dark web, kung saan sila kukuha ng target. Ang purpose niya kung bakit for sale, kasi ito ho yung pinaprocess nila in terms of finding their targeted victims. So halimbawa, pag nakakuha sila ng pool ng informations, magkakantak sila ngayon ng background investigations kung sino yung target nila. And then at the same time, pag nakita nila yung pattern, yung character, yung hobby, yung daily activities, at the same time kung ano yung longings ng kanilang victims, i-engage ngayon nila through social engineering. Nakumpiska ng mga otoridad ang kanilang ginagamit sa scamming activities gaya ng mga desktop, laptop at mga cellphone. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 12010 o Anti-Financial Account Scamming Act at RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mga sospek na sinasabing sangkot sa malawakang online scamming activities. Wala ring mga dokumento ang mga dayuhan. Ang katwiran nila, isinuko na ang kanilang mga papeles sa Bureau of Immigration para sa voluntary downgrading. Nakikipag-ugnayan na ang NBI sa BI para sa mas malalim na investigasyon sa nahuling mga sospek. Sa nalalapit na deadline na ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para tuluyang matigil ang operasyon ng mga pogo sa bansa, lalo pang pinaiigting ng NBI ang kanilang monitoring para masugpo ang mga miyembro ng mga pogo na ito na bumuo ng maliliit na grupo. Yun nga, may constant monitoring kami, cyber patrolling, at saka with the use of asset. May mga asset tayo na nagbibigay sa atin ng information, kaya natutumbok natin kung nasaan sila, kung saan sila nag-regroup in a smaller group. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.